ang final judgment ng isang tao, hindi na pwedeng maawat yun. Wala ng Court of Appeal, wala ng Supreme Court para magbaba ng TRO para i-cancel ang decision ng korte. That is a final judgment. Now, ipinakita ng Scripture defending our faith. Pag bumigay ka, saan nakadesign yung faith? Hebrew chapter 11 verse 1, faith is the substance that things are cannot see. Dumating ang problema, pagsubok, sa paglilingkod, financial, physical. Sabi nga ng Scripture, don't ever give up. Ang pananampalataya mo sabihin, huwag mabago. Saan galing ang kalaban, Pastor? Wala sa labas na sa loob lang. So think ourselves. Ang sabi doon, everyone haharap sa hukuman ni Kristo. Ngayon, meron tayong isa pang titingnan. Direkta sa individual, sa buhay ng bawat tao. Kanina po, in generally, pananampalataya. Ito, individual, sapagkat everyone harap sa hukuman ni Kristo. So, individual po ito. Wala itong halo. Romans chapter 12, verse 19. Paano i-defense ang ating sarili? Huwag kayong mga gantihan, mga iniibig. Kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. So, paano? Sapagkat nasusulat Yes. akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. See? If you are go to the court and complain against anybody, and you ask payment, thousands, millions, okay, they can pay about the amount that they need to pay. But based on the Scripture, is not a solutions. Based on the Scripture, defending yourself, ibig sabihin, you need to wait the perfect time of God kung kailan siya magbaba ng kanyang hatol. Those individuals are involved, are committed any crimes in terms of trials, in terms of sickness, any trials, any persecutions, or involved ang material. Hindi ako at ang sino man. Order ng Diyos under His judgment. Hindi tayo ang hukom, kundi hintayin natin ang tamang hukom ng Diyos. Pero kapag dumating ang judgment ng Diyos sa hukuman, na kapag yung individual na yon ay nagkaroon siya ng sarili niyang desisyon, pasya, laban doon sa sinasabing gumagawa ng pagkakamali o kasalanan di umano sa kanyang nakikita, na yung pasya na yun hindi galing sa Diyos, sa judgment day, na kahit may witness ka pa, kahit ikaw ang sinaktan, ikaw pa rin ang makukulong. Why? Because they are doing by his own decision against the will of God. Yan ang pinakamabigat sa judgment time ng Panginoon. Pastor, kahit ba sinipa ka na, kahit ba pinagana, ibang usapan yan pag sinipa ka. Iba yung usapan pag sinaktan ka. Pero kung binigyan ka ng 1,000, hindi binalik. Binigyan ka ng 3,000, hindi binalik. Adi, sabi nga ng isang kapatid, what is 3,000? Sabi ko, alam mo na niloko ka na, what is 3,000 pa rin, ang hirap kaya manahi. Pero tinignan ko yung mukha ng kapatid na ito. Parang nag-enjoy lang siya sa problema. Sabi ko, ang sarap nito mahawa. Siguro kung may Xerox machine, magpa-Xerox na lang ako. Pero masakit yun.
Hindi siya biro. Merong milyon dyan eh. Merong bilyon dyan. No? Bansa nga lang natin, nung kinuha ang ilang bilyon sa PhilHealth, nagwawala na yung may sakit. Paano na lang? Instead ng bayaran mo piso, hindi. 100,000 na. Kasi ang budget ng PhilHealth wala na. Kasi ang maraming may sakit. Ang gusto ng gobyerno, walang sakit ang mga tao. Ang tanong, bakit maraming may sakit? Sapagkat ang tao ngayon, nagdedepensa na sa kanyang sarili, although my God, ang Diyos hindi na po naging primary sa kanyang pananampalataya. Pangalawang ano na lang ang Diyos, option sa tao. Sabi ng talata, sa tao ang pag-iisip ko anong dapat planuhin, gawin. Pero sa Diyos ang pagpapasya. Isipin mo, so hindi natin alam pala bukas, pero nagplano na tayo. Pambayad sa SSS, pambayad sa utang, pambayad sa kuryente. Ito na yan. Bukas pala, pag hindi basbasan ng Diyos, iniisip mo wala din. Siya nagpapasya natin. Okay. Itong nasa isip ng Diyos, subukin to. Sabi sa Peter, subukin. Anong klaseng pagsubok? Di pangkarinon. Okay. Padala ko si ganito para subukin itong mga ito. Anong pasya mo? Pupunta ako sa korte, demanda, ipakulong ko to. Pero hindi ganyan ang pasya ng Diyos. Pag ginawa mo ang pasya mo na hindi pasya mula sa Diyos, magiging kasalanan mo yan. Pagdating sa judgment seat of Christ, instead tinuro mong isang taong isang pagkakamali, ikaw ngayon ang makukulong ngayon in prison of sin. Now, physically, in prison of sin, nabuhay siya, pero patay siya sa paningin ng Diyos. Pag dinatnan siya sa 6 feet below nangyari, walang eternal life siyang maasahan. Kaya ang pagtatanggol sa mga churches, pagtatanggol sa mga preacher, pagtatanggol sa mga isa lang ang pinag-uusapan, not by group. Magyayabang ka, okay, go ahead. Magmalaki ka, okay, go ahead. Pero tiyakin mo sa judgment seat of time, God, na may tiyak kang witness at hindi ka mahatulan ng hatol ng hindi inaasahan ng tao. Kaya ngayon, hindi na po uso yung barkadahan. Churches, sino ngayong malakas magbili ng tinapay? Bili ng Diyos, pagkain, libre. Oh. Sa atin naman tayo lahat, bili ng tinapay, bili ano. Mostly ngayon kapag giver ka sa church, pag nagkamali yung giver, hindi na po pinupuna. Pero sa judgment seat of God, kahit gaano ka ka-giver, kamabuti sa kapwa. Kapag ito ay hindi ayon sa katwiran ng Diyos, sisitahin tayo ng Panginoon. With the evidence and the witness. So, nilinaw din ng scripture, hindi tayong hukom, kundi ang Diyos. So, ano lang talagang trabaho natin? Believers in Christ. And we do His will. From Genesis to Revelation, to come out from among them. Okay, paglabas natin, may ganito ng labanan, may ganito na pong pagsubok, may ganito ng ating inaharap. So, defend yourself every time. You are baptized in the name of Jesus Christ. Kung hindi pa, pabaptize ka na. Okay? Kung baptize ka lang in the name of Jesus, tika mo na, kulang. Kumplituhin mo. Oh. Kung ang binautismuhan ka lang ng below 30 years old, ay kailangan mabautismuhan ka sa eksaktong 30 years old. Saan? Sa swimming pool? Hindi. Ilog. May ilog naman tayo. Sa Montalban, sa Antipolo. Daming ilog. Now, to defend yourself is to live what the Bible is saying. Defend yourself by your faith. Defend yourself by your own decisions coming from God to believe
from Genesis to Revelation, which is the Word of God, depending yourself. Like us, we have Sabbath of Christ. We have first day of the week in Christ. We have 7 holy convocation, perfect birth of Jesus Christ, perfect first month of the year, New Year, Passover, Pentecost, and Feast of Tabernacle. This coming October 15. Mahabang usapin yun, ilang buwan, 2 months mula ngayon, na ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao na. May declaration na ang Diyos. So, kailangan doon sa hukuman, ngayon pa lang, maipakita na natin ng tao, individually, ano ba itong Sabat ni Christ? Anong araw to? Sabado ang natutunan namin bakit sa inyo, Merkules? Hindi kami nagturo niyan, Biblia. Kaya kung kayo ay mayroong time na magtatanong, chat lang kayo at sasagutin namin kayo ng malinaw, libre, walang bayad at may kainuhunan. Bawal ang pagmumura, no? Bawal ang criticize. Bawal pag-angkin ng ating sariling religion. Kundi mag-share lang tayo sa salita ng Diyos. At itanong nyo sa amin, libre, walang bayad. Kung gusto nyo, Bible study, libre. Basta kayang pasukin ang aming motor. Dalawa lang naman karamihan ang nagbimisyon. Ngunit kung kailangan ng marami, why not? So, balik tayo, depending yourself. Sa paliwanag ngayon ni Apostol Pablo sa taga-Roma, ito ay pinaliwanag din ni David sa kanyang time. At alam natin fighter si King David. At alam din natin nagkasala si King David. At alam din natin nag-repent si King David. At alam natin kung saan nagkasala si David. Okay, ito pong sabi niya sa 144 verse 1 ng Psalms. Amen. 144 verse 1 ng Psalms. 144, chapter 144 verse 1. Purihin ang Panginoon ng aking malaking bato. Yun. Na tinuturuan ang mga kamay ko na Hallelujah. magkipagdigma at ang mga daliri ko na magsiglaban. Wow. Hallelujah. Individually. Everyone. Anong sabi ni David? Humingi siya ng tulong sa Diyos na turuan siya kung paano makipagdigma. Sa time natin ngayon, hihingi din tayo ng karunungan mula sa Diyos kung paano tayo mag-depend sa ating sarili as a Christ believers, as under Jesus Christ government. Yan ang depensa na hiningi ni David sa Diyos. And supposedly, yun din ang hiningin ng mga churches ngayon, hindi na sa grupo, kundi by individual. Depending yourself. Stand steadfast by His power, by His promises, by His glory, by His honor, as our Almighty God in the name of Jesus Christ. So, mabigat ang hamon sa atin sa pananampalataya. Defend your faith in God, defend yourselves. At ito ngayon ang matinding gagawin ng Diyos. Mismo siya. Kaya wala talagang pwedeng makakaligtas sa time of His second coming, of His judgment time, doon sa hukuman, kasi po, siya mismo, nag-depend mismo dito. Ang una niyang binuo, di ba? 10 utos. Yan ang dinipinsahan ng Diyos. So, by the blood of Jesus Christ, sinecure niya ang 10 utos na walang lumabag dyan. Okay, nagkasala ka, okay, believe ka lang kay Jesus Christ, mamuhay ka, okay ka na, saved ka na. And then, yung mga saved, gaganap sila sa mga tuntunin ng Diyos. At yung gaganap sa tuntunin ng Diyos, tuturuan sila paano i-defend ang kanilang sarili against worldly, against evil works, yan. And then, tuturuan din tayo at bibigyan tayo ng pananampalatayang libre paano mo i-defend
ang tinanggap mong aral mula sa Panginoon. Okay. Dito sa isa po na gusto kong ibahagi sa inyo sa tulong ng Diyos, na mismo ang Diyos ang nagdepensa po nito. Yan na. Kung kukuha ka rin lang ng abogado sa hukuman, abay kunin mo ng abogado, Diyos. Kahit 100 abogado, 1,000 abogado, 1,000,000 abogado, buong mundo, pagsamahin mo, hindi obra sa Diyos. Second Timothy chapter 3, verse 14. Okay? Sapagkat siya din ang abogado ni Apostol Pablo at ng mga propeta. Okay. Second Timothy chapter 3, verse 14 up to... Dapat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan Yes. at sa pinagkaroonan mo na katunayan. Yes. Yaman nalalaman mo kung kanino mo na natututuhan. Nagkaroon ka ng bahay. Saan mo natutunan? O, di ba sa Diyos? Ba't hindi ka nanatili? Nagkaroon ka ng property. Ba't hindi ka nanatili? Ang cross-examine sa judgment seat of time of God, sa cross-examine sa kanyang judgment seat. Tanangin sa akin ng Diyos, ba't mo binintang bahay? Hindi doon ang ministry ko, dito. Okay. Ba't lumipat ka na naman? Tapos ng ministry ko. Ano bang tinapos mo? Oh. Pag hindi ko harapin ang pagsubok ko sa environment ko at ayusin, wala akong patutuo mula sa Diyos. And the Holy Spirit, they need to prove na talagang siya ay Holy Spirit. I-guide ka para i-assist ka at i-prove niya na talagang yung taong yan ay lingkod ko. Hindi ka pwedeng wala kong pakialam dyan. Yes. To those are led by a kind of fleshly or the nature of this in our time as a human being. Na kung meron siyang katawang ukol sa lupa, wala talaga siyang pakialam. Pero kung may katawang ukol sa Espiritu, may concern ang Diyos to those individual today, men and women, good or bad. Meron siyang mission. So wala tayong magagawa. Sapagkat kung merong delikado sa mission ng mga apostol, meron din sa atin. Pero sabi ng Diyos, siyang mag-iingat. Bawat maapakan nyo, ingatan ka ng Diyos. Lahat ng gagawin mo, ingatan ka ng Panginoon. Why? Nasa last days tayo. Nasa spirit time, nasa kingship time. Sa coming of the Lord, ang datnan niyang wala sa ayos ng paglilingkod o hukuman niya. Ikaw ngayong nasa ayos, iingatan niya. Protektahan ka. So, depending God. Sabi ng Timothy, sabi kanina, verse 14, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of. Pag may nagtanong, Pastor, paano pala yung pinanggalingan ko dati? Umalis ako eh. Ano ba yung pinanggalingan niyo dati? Di ba ang testimony natin, lumuluhod tayo sa ribulto, walang sabat. Oh. Under Revelation chapter 18 verse 4, come out from among them. Okay, lumabas ka na. Nung lumabas ka na at binigyan ka na ng provision ng Panginoon, ng matinding insight, and defend your faith, defend yourselves, and all of His promise will be happen as soon as possible based on your faith unto the Lord. Pero kung nag-decide ka against the 2 Timothy chapter 3 verse 4, hindi siya naniwala ang taong ito na si Kristo ay banal. It is a fake faith. It is a kind of faith like Judas.
It is a kind of faith like the time of Israel. It is a kind of faith like the time of the wife of Lot. So, saan tayo maghahanap ng mga churches ngayon? Paramihan, pakuntian, o mga taong namuhay sa katuwiran? Sige nga. Yes. But continue thou in the things which thou hast learned. Ngayon, nagpatuloy ka. Kita ng kaaway, okay. Tuloy ka ha. Sige, lituhin kita dito. Gamit ang espiritu ng evil. Ba't mo ginawa yan? Eh, sabi sa akin ng Diyos eh. Sinong udyok sa'yo? Diyos, saan? Doon. Diyos ko po. Ngayon, hindi nag-continue. Paano yan? 15. 15. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagdadulong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Isipin mo, mula sa pagkasanggol, ay tinawag tayo. May mga asawa na tayo eh. Tama. Oh. May mga anak na tayo mula sa pagkasanggol. Noong naintindihan natin ang salita ng Diyos, hindi pa sa mula sa pagkasanggol, ito na may mga edad tayo, binigyan na ang tao ng opportunity para makapamuhay siya ng makita niyang kabutihan ng Panginoon. Pagkatapos, hindi na nga naintindihan niya mula sa pagkasanggol. Pagkatapos, nahiwalay siya kaagad. Sabi nga, be continue. Pero sabi dito, sa 15, sabi, mula sa pagkasanggol. Bino ba ang layo ng agwat? Nag-asawa ka na, nagkaanak ka na, saka tinawag sa paglilingkod sa Diyos. Like me, after 27 years, saka ko naintindihan ang katotohanan mula sa Diyos. Ang daming nagkumbinsi sa akin, doon ka, doon tayo, dito tayo sa asosasyon. Nung pumunta ako at inasyalan ko ang mga pastor na tinignan ko, walang mga board of trustee, sa kanila lahat, ano ba yan? Laban sa panggoberno sa lupa, laban sa panggoberno ng Diyos. Sabi ko, kawawa itong mga pastor na ito. Mostly sa time natin mga pastor walang pinag-aralan. Paano ang panggoberno pairalin ito? But the scripture say, depending God. Tinawag tayo hindi sa pagkasanggol. Ito na nga, may edad tayo. Naintindihan natin ang salita ng Diyos. Anong sabi? 15. Dunong. Pagdunong sa iyo, Oh. pagliligtas, Oh. sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yun. Nagpadunong sa pagligtas sa magitan ng pananampalataya. Ay hindi nagpatuloy. Yumabang. Kaya delikado ang karunungan kapag ito ay mapasukan ng kayabangan. Dahil pag napasukan siya ng kayabangan, kasi po, ang katawang ukol sa sangkalangitan, that is a perfect. Kapag ang katawang ukol sa sangkalupaan, nasabi natin, hindi perfecto yan. Pagka na pasukan siya ng katawang ukol sa lupa, itong katawang ukol sa espiritu, ang daya niyan grabe kasi ang gamit niyan Diyos. Ang turo niyan tungkol din sa Biblia. Instead ang karunungan ng iiral mula sa Diyos, karunungan ng sanlibutan, iyabang. Nagyabang ang iiral po mga kapatid sa hukuman. Pag-submit mo pa lang ng document, alam na kaagad. Pag-submit ng document, kalagay doon, number 1, ako yung naglilibre. Number 2, ako yung sumasagot sa mga kulang. Number 4, ako yung nagsulat niyan, ako yung revelation akin yan. Yung turo nila galing sa akin. Doon pa lang sa submit, sasabihin ng Panginoon. Hindi magtagal ang
ang kaso, order ka agad. You are false witness. So, magamit sa pagsansala, sa pagsaway, sa bawat gawang mabuti. Oh. From Mindanao, from Leyte, from Bicol, from any provinces. Pagdating sa Manila, ito nasumpungan. Oh, saan university to? Paano malaman to? Ano kaya ang makukuha ko dito? Ano kaya ang mapapala ko dito? Ano kaya meron? Oh. Seek ye first the kingdom of God and the righteousness, all these things shall be added unto you. Kailan sinabi yung talatang yan? From 7th century pa. Binanggit natin ngayon. Ibig sabihin, inulit natin to, noon pa to sinabi. Hindi ka dapat mainip dito. Dahil noon pa, hindi ka pa pinanganak, sinabi na yan sa scripture. Gagawin mo ito para lang ipagibang mo sa kapwa, para mangyapakan mo ang kapwa, at hakutin mo. Saan mo dalhin? Sa kamatayan? Sa kahirapan? Ngayon, pag ikaw naman, ang tao, double-minded ka, dito ka sa kaliwa, medyo okay. Ay hindi kanan na naman ako. Pag ganyan mong mentality mga kapatid, katulad ka ng isang bagay na nagumpugan ang kapwa bakal, ikaw na iipit. Kahirap kang huminga palagi. Hindi mo alam kung saan ka pupwesto. Kaya pinagbabawal, okay, na mamangka ang tao sa dalawang ilog. Kung saan kang ilog, doon ka. Kung namangka ka rin doon, mga kapatid, kawawa ang iyong katayuan dyan. Ang direksyon yan, hindi po tamang direksyon, kundi kapamakan. At ikaw po mahirapan at ang individual na ito, hindi makasumpong ng tamang kapahingaan. So, how God can defend in any individual kapag ganun po ang buhay? Hindi siya dipinsahan ng Diyos. Ang dipinsahan ng Diyos tulad sa ginawa ni David, sa mga apostol, hanggang sa time natin, na meron kang pagdipinsa sa iyong pananampalataya, dumating ang bagyo't ulan, steady ka pa rin. At meron kang pagdepensa sa iyong sarili. Na kahit wala ka, meron. Kahit kulang ka, sapat. Amen? Wala kang panamit, sagana ka. Oh. Depending yourself. Depending your faith in God. Sapagkat ang Diyos mismo nagdepend na from Genesis to Revelation sa lahat ng mga lingkod niya. Kung kailan mangyari yung panahon na haharap ang tao sa hukuman ni Kristo. Okay. Balikan natin. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Ten. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Yes. Upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan. Oh, Ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. for me, since year 2000, up to this present, ano mang nitinanggap kong understanding, revelation sa Panginoon, depending my faith and depending my own, ano man tinanggap ko, salamat sa Diyos, may hukuman mismo ang Diyos. Walang taong mag-judge sa akin, walang taong mag-judge sa inyo, kundi ang hukuman mismo ni Kristo ang maghuhusga. Group by group? No. Everyone. So sa ating pong pagtatapos, pansamantala, tayo po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ang Pastors and Bishop Ministry of Reconciliation Philippine International Missionary ay nagpapaabot po ng libreng counseling, libreng advising, at libreng Bible study. So sa amin pong pagtatapos sa pagdiriwang ng Christ Sabbath, hindi pa namin nailatag ang ilang mga importante sa tiyakang competition sa 7th day.
which is today, and we use the 9th hour from 6 a.m. Mag-chat lang po kayo at ibabahagi namin or personally, i-share namin ang unawa na pinagkaloob sa amin ng Diyos. Ang lahat ng itong kapurihan at kadakilaan ay para sa Diyos sa ilalim ng kanyang paggoberno. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri. God bless to everyone. Praise the Lord.